Welcome everyone to Weekly News and IDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is PUV Modernization Program, wala nang atrasan. Naituloy na ang pag-arangkada ng PUV Modernization Program ng Department of Transportation and LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga pampublikong sasakyan, which, by the way, pampubliko daw ang tawag pero pribado yung mga operator. So, it's not really public utility vehicle. I mean, it is public utility vehicle but it's not publicly owned utility vehicle. Pero yun nga, umaangal ang mga transport groups sa planong pag-phase out ng mga hari ng kalsada, yung mga traditional jeepneys na hindi pasok sa standard ng LTFRB sa kontrobersyal na Public Utility Vehicle Modernization Program, citing high cost of the newer models na papasok sa mga standard na prescribed ng LTFRB para masabing roadworthy at public transportation worthy ang ating mga kahari ng kalsada, adding burden to the kahit isang tukang jeepney drivers that we all know, love. Sinasabing ang mga modern minibuses na nire-recommend as the alternatives that are, mind you, basically made in China costs too much, around 3 million pesos each and 1.5 million for the lowest end according to the LTFRB. Samantalang ang ating mga jeepney drivers ay hirap makabayad ng kanilang boundary kada araw, kaya maluloko ka na lang talaga, lalo na at nasa around 210,000 to 280,000 lang ang gagawing subsidiya ng ating mga tsuper, or at least yun ang ibibigay na subsidiya, sabi ng ating gobyerno. Napakaliit ng kanilang subsidiya na inihahain sa ating mga nanlulumong biyahero at hari ng kalsada. And again, 1.5 to 3 million pesos. Tapos ang bibigay mo sa kanilang subsidy is 210 to 280,000. I mean, what the fuck? Isa yan sa mga concern. Ang mga operator na nagmamay-ari at nagpaparenta ng kanilang traditional jeepneys para sa boundary ang maaapektuhan ng malala ng naturang pag-phase out ng kanilang mga decrepit at bulok na PUV jeeps. Pagmamayari nila ang mga jeepney na suddenly ay bigla na lang magiging obsolete. Though, to be fair, bihira sa isang tsuper na sila ang nagmamayari ng kanilang minamanehong jeepney, which is a crucial shame. I approve of the Jeepney Modernization Program dahil sa mga pasaway na tsuper, mga bulok na sasakyan na hindi lang hazard sa environment, kundi hazard sa aesthetic at sa safety ng mga mananakay at mga taong nasa kalsada, which mostly mga tsuper at may hirap na tao katulad natin. I approve of the Jeepney Modernization Program because of the implications at mga pinupush ng LTFRB tulad ng pagsiset up ng mga tsuper ng kooperatiba upang hindi sila mag-unahan at mag-compete sa mga mananakay na isa sa mga dahilan kung bakit nagbe-break sila ng mga pamantayan ng lansangan. I mean, I gotta tell you, talagang lahat gagawin nila para makakuha ng mga pasahero. Ang sinasabi ko lang, kumbaga, hindi sila, or at least parang hindi na sila mag-freelance. Meron silang regular na sahod. Hindi na kailangang huminto sa gitna ng daan dahil may gustong sumakay. Kasi, you know, that's one of your faucets. At kailangan mong kunin lahat ng pasaherong kailangan mo. Hindi mo, kailangan mong pagsiksikin sila. Kahit sa tabi mo, kahit nasa lap mo na nakaupo, or sa, again, sa likod, meron pang nakasabit. Pero yun naman ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang is, kasi hindi lang nakasalalay sa mga nagwa 1, 2, 3 yung kita ng ating mga tsuper. And that's one of the good things about being in a cooperative or kooperatiba. Sa kooperatiba, malamang sa malamang, at least above minimum wage ang kanilang magiging sahod. Not to mention, the dreaded boundary system sa single driver to operator model na nagpo-proliferate kung saan ang naiuwi na lamang ng ating mga mamang tsuper ay kakarampot kapag tinanggal na ang cost ng crudo at boundary. I mean, they're like leeches who prey upon our dutiful at hard-working drivers. But if they are what I call leeches, what the frick do you even compare the government to when it comes to them trying to push out the demand for more automotive manufacturing in imports? Pero yun nga, sa kooperatiba, magkakaroon sila ng say. Magkakaroon sila ng boses sa mga desisyon ng consolidated cooperatives instead of the individualized. Kasi kapag kooperatiba, nagiging democratized yung pagdedesisyon. Lalo na sila mag-e-elect ng kanilang board of directors or board of trustees or whatever cooperatives do. Kumbaga,
It's a communist dream kung saan ang mga manggagawa, which are the chopper, ang nagmamay-ari ng makinarya ng kanilang pagkita o owning the means of production. Kasi nga, of course, sila, or at least collectively, sila ang may hawak kung paano, or at least kung noon, ang sinasabi ni Karl Marx, ito ang sinasabi ni Karl Marx, nawawala na yung artisanship, yung pagiging, yung specialisasyon. Like dati noon, meron kang mga mason, meron kang mga tagagawa o taga-distill ng brewery, tagagawa ng kutsilyo or something like that. Pero ngayon, dahil sa assembly line at yung pag-streamline ng process ng factory, yung tao, wala na silang, hindi na nila hawak yung paggawa nila. Hindi na nila hawak yung paraan ng paggawa nila, which in that case, yung mga pabrika. We are talking about the working class, which are the chopper, at ang kanilang means of production na jeepneys. Pero hindi siya scalable unlike normal means of production like factories and all of that stuff. Again, makademokrasya pa rin naman ang pagiging, or at least pagdedesisyon sa kanilang trabaho. Hindi na nila kailangang isipin ang papaayos ng kanilang mga unit, mga parts at krudo kasi nga that's what the cooperatives are for. Kapag nasa kooperatiba rin, madaling mapapasunod ang ating mga nakabalahandrang jeepsed, daan at mga chopper na hindi sumusunod sa batas trapiko dahil responsibilidad ng bawat isa na sumunod sa batas trapiko, else buong kooperatiba nila ang mapipinalize sa ginawa ng isa. Mas lalong magiging maingat ang ating mga jeepney drivers kung may isa sa alang-alang rin ang kabuhayan at ang iba sa kanilang mga pinaggagawa. Kumbaga, they'll think twice before ever breaking the freaking traffic rules and all that stuff. Pag nagkaroon ng aksidente, of course, ang nangyayari, yung buong kooperatiba. So, they'll most likely be more cautious. Tagang ang idinidiin ng pansin ng ating gobyerno ay first, consolidation ng ating mga single-owned jeepneys bago pa pag-usapan ng pagpapalit nito sa ating mga kalsada. Lalo yung sinasabi ko sa iyo na LTFRB approved and prescribed na PUV, or at least the future and the modern PUV that will be phasing out the traditional jeepneys na open air. Ngunit of course, ang papasan ng cost na yan ay ang ating mga jeepney drivers, pati na yung mga biyahero at parokyano ng one-in-a-kind transportation method na kailangan taasan ng boundary o lease sa mga ginagamit nilang jeep. Pair that with high inflation, disproportionate fare hikes at presyo ng krudo, talagang bilyones na subsidiya ang kinakailangan or kakailanganin para mapalitan ang nawawala or mawawalang capacity ng local transportation method ng ating mga syudad. So, basically, subscribe to the channel, follow my links in socials and over. Choose that would be linked down below. Pero yun na nga, sasabihin ko mamaya yung statistics. So, ngayon, puro battling cry and ako ngayon. So, yun na nga. Isa pa sa mga kritisismo ay ang soulless at bland design ng mga minibus na nai-import pa galing China. Marami nagpo-push na tulungan ng gobyerno ang mga lokal na industriyang aangkop sa lokal na demand ng mga modern jeepneys. At least, yung aesthetics the same as traditional jeepneys. At merong ng ganong locally made vehicles which are actually a pretty good deal for us. But the fact of the matter is, we have to help them scale it up. Be a protectionist state, lalo na sa pagmamanufacture ng ating, or at least yung pagme-maintain natin ng ating traditional jeepney culture. Kung gusto talaga ng gobyerno ng tunay na programang modernisasyon, dapat mag-invest sila sa mga lokal na kumpanya at industriya na gagawa or gumagawa ng ating mga automotive vehicles, lalo na ang mga kumpanya na gumagawa ng mga jeepneys na pasok sa standard ng LTFRB while keeping the soul alive and well. Kasi pag nakita natin yung mga minibuses, it's fucking bland. Okay, like puti. That's it. It's a square, puti, yun na yun, walang ka-flash or flash. Kamukha rin ng ating mga hari ng kalsada. Magbigay dapat ng subsidiya ang mga gumagawa ng moderno, or bigyan dapat ng subsidiya, magbigay dapat ng subsidiya para sa mga gumagawa ng mga modernong hari ng kalsada at bigyan ng subsidiya o mababang interes na loan ang mga chopper upang makabili ang kanilang kooperatiba o korporasyon ng mga units na imamaneho nila sa kalsada. Itaguyod natin yung manufacturing industry ng ating bansa kasi noong una agriculture country tayo, tapos nag-skip tayo sa manufacturing
na stage ng ating development kasi dapat agriculture, manufacturing, tapos service industry. Pero ang nangyari, pagdating natin ng agriculture, tumalon agad tayo sa service, which kind of leaves us in a pretty bad spot kasi considering dapat tayo ang gumagawa or locally made yung mga produkto, hindi dapat tayo import ng import, lalo na ng mga materyales, lalo na't marami tayong raw materials. But yes, of course, I approve of the union work as they give bargaining power to the working class. Again, I support almost every type of union, or at least yung union work. Those that produce value in a company or any institution of money-making endeavor should be given a say on how the company or how the field is going to be influenced by many sweeping governmental or corporate decisions. Sure, it's disruptive, pero yun yung point ng pagpoprotesta. That's what protests are supposed to do. Else, what does inconveniencing you does? And in this case, the bosses are the government who wants to implement sweeping changes that could potentially cripple their bottom line. That being them not subscribing to this channel at Avor Joseph. So subscribe. The approval of the people and cripple those relying on the income generated in this endeavor. It doesn't matter if I don't agree with what they want to accomplish, although I kind of do. Union work is union work. Kailangan natin bigyan ang ating mga manggagawa ng boses. Albeit I see their protesting as more of an overreaction kasi maraming transport groups ang hindi nakikilahok sa tigil pasada. But let's call a spade and admit na they did make good points. And the officials from LTFRB and MMDA said the strikes did not make difference or dent in the transportation capacity of the country. Of course they won't because kailangan nila kumayod. Kahit na sabihin natin na in the long run, them participating in a nationwide strike will in fact help them. The fact of the matter is they don't have the long term. Katulad nga na sinabi ko na the only reason why the bourgeois or at least yung mga mayayaman ang nag-i-incite ng revolusyon tulad dito sa Pilipinas, sila nag-i-incite ng revolusyon is because they have the time to think beyond tomorrow, to think beyond what they're going to put in the table next, what they'll feed their people and themselves. Kumbaga, freaking scabbers. Kasama din yung mga gumagawa ng libre sa pasada. Just kidding. Of course, by branding them as scabbers, we cultivate animosity inside the working driving class, which we do not want. Hindi natin dapat pinag-aaway ang ating mga working class dahil sa mga owning class or dahil ang mga owning class united sila. Sabi nga, di ba, united we stand, divided we fall. Kumbaga, ang gustong gawin is divide et impera o divide and conquer sa mga paksyon dahil nga pinag-aaway nila yung mga may hirap sa kakarampot na mumo na nahuhulog sa porsenal ng plato ng mga mamamayan. Ng mga mayayaman pala, sorry. We need to cultivate class consciousness because it has been a common reprise for the other common at working class person to ridicule the work the protesters are doing. They may be two sides, but they are two sides of the same coin. I-exploit lang ng bourgeoisie ang paksyon at alitan sa loob ng middle at working class kung tayo'y magbabakbakan at aawayin ng isa't isa dahil ikaw hindi ka sumali sa strike ko, ganun. Ikaw naman kasi bakit ka kasi nagsistrike, ganun. Pero yun na nga, we should not, or the scabbing isn't a huge statement with regards to the hold of the union. Kumbaga, porket may nagsascab o yung mga nagtatrabaho kahit na may strike, hindi yun pahayag o hindi yun statement. Hindi yun malaking statement sa lakas ng union, yung kahinaan ng union, kundi a statement on the lengths of our hardworking drivers who will go out of desperation just to break even and put food on the table. Kumbaga, sa sobrang hirap nila at sa sobrang kadesperaduhan na nila, they will forgo the long-term gain for short-term gain. Kasi nga again, hindi nila maiisip yung future kung gutom sila sa ngayon. Although I agree, the broken system that perpetuates their misery and poverty. The reason why I even agreed to the proposal was because of their bargaining back then, and that reduced the phased-out vehicles from all traditional jeepneys to just those that are decrepit and literally having parts falling off the road. Although I agree, they should up the load. Kasi nga again, 210,000, 280,000 is not enough
Lalo na kung ang lowest end is again 1.5 million according to the LTFRB. Kumbaga, hindi naman talaga nila, or at least kung walang modernisasyong program na ito, wala silang gagastusin. Pero ngayon, papautangin mo sila ng 210 to 280,000 o bibigyan mo sila ng 210 to 280,000 tapos kapos pa sila. Ganun yun. Matatandaan natin ilang beses na nagkaroon ng transport strike ang ilang grupo ng mga tsuper at operator tulad ng Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers o Manibela at pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o PISTON. Okay. It seems like every single time na papalapit ang consolidation deadline para sa PUV modernization program, nagwawagi ang ating mga tsuper dahil talagang laging bumibigay si President Bongbong Marcos Jr. at LTFRB para dinggin ang mga hinaing ng ating mga transport groups at ng ating mga tsuper at operator. Pero again, I think PUV modernization program was from Duterte's presidency. So it has been quite a long time since nagkaroon tayo ng decisive action patungkol dito. It seems like after ang ilang beses na pag-give in ng deadline para sa konsolidasyon, lalo na from 2023 to 2024, which is why meron pa nga tong sariling transport strike na Wikipedia page kung saan nagtuloy-tuloy ang mga pagpoprotesta ng ating mga tsuper at kanilang mga transport groups. Most notably noong June 30 deadline, December 31 deadline, si January 31 deadline at ngayon April 30 deadline. Matatandaan rin natin na naghain ng petisyon ang grupong PISTON para iprotesta ang ipinupush ng LTFRB patungkol sa konsolidasyon ng mga units. Sinasabi nilang kapag sila'y sumali sa isang kooperatiba o korporasyon, mawawala yung ownership ng kanilang mga unit. Kung sa kanila yun, bakit kayo bibigay sa kooperatibang ito? Especially sa mga single operators among other concerns. Bagamat hindi pa naghahain or at least, bagamat hindi pa nakapaghain ang Supreme Court of the Philippines ng TRO o Temporary Restraining Order patungkol sa PUV Modernization Program na inihain ng I think PISTON o Manibela, inutusan ng Korte Suprema ang DOTR at LTFRB back then upang mag-respond sa petisyon ng grupong PISTON sa loob ng 10 araw, which I don't think they did, but who the fuck cares? Sa kasagsagan ng kanila pagpoprotesta, maraming reports na nagsasabing hinaharas raw ng ilang kapulisan ang ating mga tsuper na gustong makilahok sa tigil pasada para sa kanilang pakikipaglaban, para sa kanilang kapakanan at kinabukasan. Now, aside from the fact na kinakailangan or kailangan mo pa ng permit para magprotesta, poses serious questions with the integrity of our supposedly free country. Kumbaga, bakit kailangan ko ng permit para protestahin yung artist? Bakit kailangan ko humingi ng permit sa mga ipoprotesta ko? Yung mga pinoprotesta kong gobyerno, kunyari, I would like to protest against the government. Bakit kailangan ko humingi pa sa gobyerno ng petition or ng permit para makapagprotesta laban sa kanila? I mean, what the hell, dude? Pero yun na nga, talagang mahihinuha mo yung sinasabi ng iilan na class traitors ang mga pulisya. Of course, I don't mean that in the literal sense. Dahil kanilang pinoprotektahan ng bourgeoisie class. Kumbaga, it's an implication. Kumbaga, dahil ang pinoprotektahan nila ay yung status quo o yung kapayapaan, kumbaga sila yung nagiging enforcement arm, hindi rehabilitation arm ng gobyerno. Which is why, even though I don't think na masyadong corrupt ang ating mga pulis ngayon, we still need some kind of reform. Paminsan-minsan pa gagamit pa nga sila ng dahas laban sa kanilang kapwa manggagawa, which is what they have been doing. Nililinaw rin ni LTFRB Chairperson Teofil Guadis na hindi pa required ang pag-phase out o pagpapalit ng mga traditional jeepneys. At ang fino-focus lang talaga nila ngayon ay ang pagbuo ng mga tsuper ng kooperatiba, which is what they have been pushing. Sinasabi ng DOTR, LTFRB na sa kabuuan, nasa 80% na ang nakapag-consolidate at sumama sa mga kooperatiba, samantalang 7,000 o around 73% naman ang mga rutang nakapag-consolidate na. Mahigit 150,000 na mga jeep, 848 na mga minibuses, mahigit 19,000 UV expresses, at mahigit 20,000 mga public buses o sa kabuuan ay nasa around 190,000. Meaning, mahigit 1,700 ang mga kooperatibang nabuo na may prangkisang pangkonsolidasyon, samantalang mahigit 1,000 naman ang mga korporasyon
o at least korporasyon na buo na may prangkisang pang-konsolidasyon. Samantalang nasa around 60% lang ang mga PUJ at UV Express ang nakapag-consolidate na sa Metro Manila. But of course, we have to take this or at least these statistics with a grain of salt kasi nga again, ang gustong i-push ng DOTR LTFRB is that this program is successful. And marami nagde-dispute, lalo na yung mga transport groups na nagsistrike. But anyway, umaasa pa rin ang ilang transport groups at ating mga tsuper na didinggin ng Korte Suprema ang kanilang inihain na petisyon para sa temporary restraining order patungkol sa ating PUV modernization at consolidation program. Specifically dahil sinasabi nilang ang clause na nagsasabing kailangan magpa-consolidate ng ating mga tsuper sa ilang korporasyon o kooperatiba ay labag sa salikang batas, particularly our freedom of association dahil pinipilit mo makisali sa kooperatiba o korporasyon ang ating mga tsuper, kundi babawiin ang kanilang prangkisa which would make them a colorum na illegal na bumiyahe sa kanilang dating ruta a few weeks after the April 30 deadline. Sinasabi nilang ang isa sa mga dahilan kung bakit unconstitutional ang PUV Modernization at Consolidation Program is kasi nga freedom of association. Kung pipilitin mo kaming sumali sa kooperatiba o korporasyon, kundi magiging kolorum kami, may choice ba kami? Pero again, you need to subscribe. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Item Worthy Recap, so check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you and to you only, particularly you. Ikaw, insert your name here, I don't know. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, and follow my links sa socials and for Joseph that would be linked down below. Sa susunod bali, of course, paalam. Psst.